Aling diagram ang hindi tama? A, B, o C? Ang tamang sagot ay A. Narito po ang bagong update na Tagalog version ng Professional Driver's License na palagiang kasama sa random exam ng LTO na kung saan ay pinili at inalis ang mga nakakapagpalito sa exam na siyang dahilan ng pagbagsak sa pagsusulit. Ang reviewer na ito ay mas pinalinaw ang tanong at kasagutan para mas madaling maintindihan ng nakararami, kaya panoorin nyo hanggang dulo para siguradong pasado kayo kahit sa unang pagtake pa lang. Good luck! Professional driver's license ay kinakailangang hindi bababa sa edad na A. 16 na taong gulang, B. 18 taong gulang, C. 21 taong gulang. Ang tamang sagot ay B. 18 taong gulang. Pinapayuhan ng mga driver ng motorsiklo na buksan ang kanilang mga headlight kay araw o gabi, B. sa gabi, C. kapag malakas ang ulan. Ang tamang sagot ay A. araw o gabi. Ano ang nilabag ng ride-out na ito? A. Hindi tamang paggamit ng linya, B. Disregarding traffic sign, C. Disobeying traffic sign. Ang tamang sagot ay B. Disregarding traffic sign. Ano ang tamang senyas kung liliko pa kanan? A, B, o C? Ang tamang sagot ay C. Ano ang pinapayagan na antas o porsyento ng alkohol para sa mga may hawak ng lisensya ng professional na driver para sa mga maliliit na sasakyan? A, 0%, B, 0.25%, C, 0.50%. Ang tamang sagot ay A, 0%. Aling larawan ang nagpaparita ng ipinagbabawal na pag-overtake? A, B, o C? Ang tamang sagot ay B. Ano ang dapat na kulay ng taillight ng motorsiklo? A, asul, B, pula, C, dilaw. Ang tamang sagot ay B, pula. Ano ang ibig sabihin ng ilaw trapiko na ito? A, huminto sa paghinto, B, huminto kapag nagpalit ng pula, C. Huminto kung kinakailangan. Ang tamang sagot ay A. Humanda sa paghinto. Ayon sa Republic Act 10054, ano-ano ang mga maituturing na standard protective na helmet pang motorsiklo? A. Angkop na helmet na aprobado ng LTO at LTFRB. B. Mga helmet na sumusunod sa mga itinakdang kwalifikasyon ng DTI. C. Mga helmet na ibinibigay at ibinebenta ng mga otorisadong nagbebenta ng motorsiklo. Ang tamang sagot ay B. Mga helmet na sumusunod sa mga itinakdang kwalifikasyon ng DTI. Kumpletuhin ang pahayag. Walang sasakyan de motor ang dapat imaneho sa paraang magiging dahilan upang maglabas o magdulot ng anumang hindi ka nais-nais na amoy, usok, o A. Tunog, B. Kulay, C. Ingay. Ang tamang sagot ay C. Ingay. Anong kasuotan ang pinapayang gamitin kung sasakay sa motorsiklo upang maiwasan ang banggaan lalo na kung gabi? A. Protective clothing, B. Coverall, C. Matingkad na kasuotan. Ang tamang sagot ay C. Matingkad na kasuotan. Ano ang ibig sabihin ng solid yellow line sa kalsada? A. Maaari kang mag-overtake, B. Pinagbabawal ang pagpalit ng lane, C. Pinapaintulutan ang pag-U-turn. Ang tamang sagot ay B. Ipinagbabawal ang pagpalit ng lane. Ano pang dokumento ang kailangan mong idikit sa iyong tricycle maliban sa Motorized Tricycle Operators Permit o MTOP? A. Identification card at pair matrix, B. Identification card, C. Pair matrix. Ang tamang sagot ay A. Identification card at pair matrix. Ano ang nilabag ng rider na ito? A. Republic Act Number 10666 o Children's Safety on Motorcycle Act, B. Republic Act Number 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act, C. Republic Act Number 10916 o Speed Limiter Act. Ang tamang sagot ay A. Republic Act Number 10666 o Children's Safety on Motorcycle Act. Aling diagram ang hindi tama? A, B, o C? Ang tamang sagot ay A. Legal ba na magkaroon ng bukas na tambucho ang mga motorsiklo o tricycle? A. Oo. Sa mga lugar na nangangailangan ng palusong at paahon na pagmamaneho. B. Oo. Kung ang sasakyan ay nakakaranas ng mababang lakas. C. Hindi. Hindi ito maaaring maging legal. Ang tamang sagot ay C. Hindi. Hindi ito maaaring maging legal.
Kung sa tingin mo na ang sasakyan na iyong naabutan ay hindi nagbibigay sa iyo ng tamang paraan, dapat A. Huwag lampasan. B. Gamitin ang busina. C. Magmaneho ng mabilis. Ang tamang sagot ay B. Gamitin ang busina. Nasa rotonda ka na at malapit nang lumabas. Kailan ka dapat magsenyas? A. Magdahan-dahan sa ligtas na takbo at magsenyas pa kanan bago ka lumabas. B. Magsenyas pa kanan habang papasok at magsenyas pa kaliwa para lumabas sa rotonda. C. Magsenyas pa kaliwa habang papasok at panatilihin ang senyas hanggang makalabas. Ang tamang sagot ay A. Magdahan-dahan sa ligtas na takbo at magsenyas pa kanan bago ka lumabas. Aling larawan ang nagpapakita ng ipinagbabawal na parada? A. B. O C. Ang tamang sagot ay C. Ano ang dapat mong gawin kung nais mong mag-overtake sa sasakyan sa iyong harapan ngunit hindi ka sigurado kung ligtas ito? A. Huwag mag-overtake kung nag-aalinlangan. B. Sundan ng isa pang sasakyan na nag-overtake. C. Bilisan ng iyong takbo pero magpailaw ng iyong headlight sa mga paparating na sasakyan. Ang tamang sagot ay A. Huwag mag-overtake kung nag-aalinlangan. Ang isang lubos na katwiran kung saan ang isang bata ay maaaring sumakay ng motorsiklo bilang isang pasahero ay A. Kung ang paa ng bata ay komportableng nakaapak sa footpeg ng motorsiklo. B. Kung ang batang nakasakay ay nagmamadaling makarating sa paaralan. C. Kung ang batang nakasakay ay may pahintulot ng magulang. Ang tamang sagot ay A. Kung ang paa ng bata ay komportableng nakaapak sa footpeg ng motorsiklo. Ano ang ibig sabihin ng pumukarap-karap na pulang ilaw trapiko? A. Pagpatuloy ang pagmamaneho, sira ang ilaw trapiko. B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. C. Maingat na magpatuloy. Ang tamang sagot ay B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. Ilang auxiliary light, kagaya ng LED, ang maaaring ikabit sa motorsiklo? A. 4. B. 3. C. 2. Ang tamang sagot ay C. 2. Ang chain drive ay dapat na regular na suriin ng A. Paglalagay ng sapat na langis o grasa. B. Paglalagay ng sapat na langis o grasa at pag-adjust ng sapat na tensyon. C. Maglagay ng langis at patuluin ito kung kinakailangan. Ang tamang sagot ay B. Paglalagay ng sapat na langis o grasa at pag-adjust ng sapat na tensyon. Ayon sa Republic Act 10666, ano ang pinakamataas na parusa sa pagmamaneho ng motorsiklo na may nakasakay na bata? A. Direktang pagtanggal ng lisensya sa pagmamaneho. B. Multa at 3 buwan na pagsuspinde ng lisensya sa pagmamaneho. C. Multa at 6 na buwan na pagsuspinde ng lisensya sa pagmamaneho. Ang tamang sagot ay A. Direktang pagtanggal ng lisensya sa pagmamaneho. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas ang kalsada. B. Baku-bakong kalsada. C. Matarik ang kalsada. Ang tamang sagot ay B. Baku-bakong kalsada. Aling diagram ang tama? A. B. O C. Ang tamang sagot ay B. Ang top box sa likod ng upuan ay dapat aprobado ng DTI, nakakabit ng husto na may kapasidad na hindi lalagpas sa A. Isang full-face helmet. B. 2 full-face helmet. C. 3 full-face helmet. Ang tamang sagot ay B. 2 full-face helmet. Ang driver ng transport network vehicles kagaya ng Grab, Hangkas ay kailangan mayroong A. Student permit. B. Professional driver's license. C. Non-professional driver's license. Ang tamang sagot ay B. Professional driver's license. Ang paghatid ng mga pagkain gaya ng pizza, burger at iba pa gamit ang motorsiklo ay isang trabaho na kinakailangan ng bilis. Gayunpaman, upang makahabol ang driver sa tamang oras, A. Maaaring gumamit ng bangketa o gutter ng kalsada. B. Hindi maaaring dumaan sa bangketa. C. Maaaring laktawan ang daanan na pang-motorsiklo. Ang tamang sagot ay B. Hindi maaaring dumaan sa bangketa. Ano ang ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? A. Maaari kang magparada sa mga araw na ipinakita. B. Walang paradahan kahit kailan. C. Walang paradahan mula Lunes hanggang Biyernes. Ang tamang sagot ay C. Walang paradahan mula Lunes hanggang Biyernes. Ito ay isa sa mga kinakailangan sa pagkabit ng paglamp ng motorsiklo. A. Kailangang ikabit kasama ng switch ng headlamp. B. Hiwalay na switch sa headlamp. C. Kailangang ikabit kasama ng tail lamp. Ang tamang sagot ay B. Hiwalay na switch sa headlamp. Halin sa mga sumusunod ang nakalarawan?
A. Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. B. Matarik ang kalsada. C. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Ang tamang sagot ay C. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Ano ang ibig sabihin ng baliktad na tatsulok na may pulang border? A. Huminto at tumuloy. B. Magdaan-dahan. C. Magbigay ng karapatan sa daan. Ang tamang sagot ay C. Magbigay ng karapatan sa daan. Masasabing labis sa bilang ang mga nakasakay sa motorsiklo kung ito ay may A. Higit pa sa 3 pasahero. B. Higit pa sa 2 pasahero. C. Higit pa sa 1 pasahero. Ang tamang sagot ay C. Higit pa sa 1 pasahero. Alin sa mga sumusunod ang dapat nasa mabuting kondisyon kapag nagmamaneho? A. Velocimetro. B. Chain drive. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay C. Lahat ng nabanggit. Ano ang dapat na kulay ng headlamp o headlight ng motorsiklo? A. Pula o dilaw. B. Dilaw o asul. C. Puti na medyo dilaw o dilaw. Ang tamang sagot ay C. Puti na medyo dilaw o dilaw. Haling larawan ang nagpapakita ng obstruction na paglabag? A. B. O C. Ang tamang sagot ay C. Bilang isang driver, halin sa mga sumusunod ang hindi mo dapat gawin? A. Magmaneho bago makaupo ang mga pasahero. B. Magsignal kung kinakailangan kapag bumabatak. C. Bigyan ng oras sa mga pasahero at ibakita ang pagsasaalang-alang. Ang tamang sagot ay A. Magmaneho bago makaupo ang mga pasahero. Habang nagmamaneho sa gitnang lane, pinara ka ng traffic enforcer at magpapaliwanag na sa iyong violation. Ano ang susunod mong gagawin? A. Ibigay ang iyong lisensya sa pagmamaneho at maghintay. B. Ipaliwanag ang iyong panig sa traffic enforcer at makipag-ayos. C. Sabihan ang enforcer na kailangan mong huminto sa mas ligtas na lane at ihanda ang iyong mga dokumento. Ang tamang sagot ay C. Sabihan ang enforcer na kailangan mong huminto sa mas ligtas na lane at ihanda ang iyong mga dokumento. Ang panukat na ito ay nagpapabatid sa driver ng revolusyon ng makina sa bawat minuto. A. Speedometer. B. Odometer. C. Tachometer. Ang tamang sagot ay C. Tachometer. Sino ang mga gumagamit ng daan? A. Mga motorista, taong naglalakad, siklista at mga pasahero. B. Mga motorista, sasakyan at siklista. C. Mga sasakyan, gumagalaw at hindi gumagalaw. Ang tamang sagot ay A. Mga motorista, taong naglalakad, siklista at mga pasahero. Ang isang driver na natutulog ng maaga para sa trabaho sa susunod na araw ay isang simbolo ng A. Isang matulungin na driver. B. Isang magalang na driver. C. Isang professional na driver. Ang tamang sagot ay C. Isang professional na driver. Nasa likod ka ng isang malaking sasakyan. Paano mo mapapagbuti ang iyong pananaw sa unahan? A. Lumipat sa kanan. B. Manatili sa malayong likuran. C. Mag-overtake sa lalong madaling panahon. Ang tamang sagot ay B. Manatili sa malayong likuran. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang kalsada. B. Sirang kalsada. C. Ilog. Ang tamang sagot ay C. Ilog. Saang bahagi ng kalsada dapat magmaneho kung may sinusundan na taxi? A. Kaliwa. B. Kanan. C. Gitna. Ang tamang sagot ay C. Gitna. Ang mga driver ng tricycle ay kinakailangang magsuot ng A. Sapatos at pantalon habang nagmamaneho. B. Jacket at salamin sa mata. C. Damit na may mahabang manggas at shorts. Ang tamang sagot ay A. Sapatos at pantalon habang nagmamaneho. Ano ang tamang senyas kung liliko pakaliwa? A. B. O C. Ang tamang sagot ay B. Anong mga palatandaan ang nagbibigay kaalaman at payo sa mga gumagamit ng kalsada tungkol sa mga direksyon, distansya, ruta at lokasyon ng mga serbisyo para sa mga gumagamit ng kalsada at mga lugar na ninanais puntahan? A. Mga senyas na nagbibigay kaalaman. B. Mga babala. C. Mga palatandaan ng regulasyon. Ang tamang sagot ay A. Mga senyas na nagbibigay kaalaman. Tungkulin ng driver na masiguro na A. Suriin ang sasakyan para sa anumang mga item na naiwan sa loob matapos na ang mga pasahero ay nakabalik na sabay-sabay. B. Suriin sa garahe ang anumang mga item na naiwan ng mga pasahero. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay A. Suriin ang sasakyan para sa anumang mga item na naiwan sa loob matapos na ang mga pasahero ay nakabalik ng sabay-sabay.
Alin sa mga sumusunod ang ipinagbabawal? A. Pagkabit ng top box na kaya maglaman ng 2 full-face helmet. B. Pagkabit ng top box na kaya maglaman ng 3 full-face helmet. C. Pagkabit ng top box na kaya maglaman ng 1 full-face helmet. Ang tamang sagot ay B. Pagkabit ng top box na kayang maglaman ng 3 full-face helmet. Maliban sa brake rotors, brake pads, at brake pipes, ano pa ang isa sa mahalagang parte ng brake system? A. Brake lining. B. Brake shoe. C. Brake caliper. Ang tamang sagot ay C. Brake caliper. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal dumaan ang tren. B. Daang tren. C. Babala ng sangandaan. Ang tamang sagot ay B. Daang tren. Paano mo dapat iposisyon ang iyong paa habang nagmamaneho ng motorsiklo? A. Nakapirme at komportable sa apakan ng paa. B. Bahagyang nakapatong sa apakan ng paa. C. Marahang nakaapak sa preno at kambyo. Ang tamang sagot ay A. Nakapirme at komportable sa apakan ng paa. Ang dalawa o higit pang mga motorsiklo na kasamang magbiyahe ay dapat magmaneho. A. Sa sariling landas. B. Sa isang linya. C. Sa isang staggered formation. Ang tamang sagot ay C. Sa isang staggered formation. Bilang isang driver, alin sa mga sumusunod ang hindi mo dapat gawin? A. Magmaneho bago makaupo ang mga pasahero. B. Magsignal kung kinakailangan kapag bumabatap. C. Bigyan ng oras sa mga pasahero at ipakita ang pagsasaalang-alang. Ang tamang sagot ay A. Magmaneho bago makaupo ang mga pasahero. Ano ang dapat mong gawin upang maiwasan ang biglaang panginginig ng boses o walang pigil na pag-idle? A. Lumipat sa mababang gear ng mabilis. B. Bawasan ng bilis pagkatapos lumipat sa mababang gear. C. Lumipat sa mababang gear kapag bumaba. Ang tamang sagot ay B. Bawasan ng bilis pagkatapos lumipat sa mababang gear. Ang gasolinang natapon sa kalsada ay magiging mapanganib sa A. Mga sasakyan. B. Mga bus. C. Mga motorsiklo. Ang tamang sagot ay C. Mga motorsiklo. Kailan ka maaaring huminto sa yellow box? A. Kung ang daloy ng trapiko ay umabot sa yellow box. B. Kung magsasakay o magbababa ng mga pasahero. C. Hindi kailanman pinapayagan ng paghinto sa yellow box. Ang tamang sagot ay C. Hindi kailanman pinapayagan ang paghinto sa yellow box. Ano ang dapat mong patayin bago ka magmaneho? A. Choke. B. Senya sa pagliko. C. Headlight. Ang tamang sagot ay A. Choke. Ang saddlebag sa motorsiklo ay hindi dapat A. Mas mababa sa upuan ng driver. B. Mas mataas sa tangke ng gasolina. C. Mas mataas sa upuan ng driver. Ang tamang sagot ay C. Mas mataas sa upuan ng driver. Alin sa sumusunod ang nangangahulugang pagtatapos ng itinakdang bilis? A. B. O C. Ang tamang sagot ay B. Aling diagram ang tama? A. B. O C. Ang tamang sagot ay B. Ano ang dapat mong tingnan kung ikaw ay naghahanda sa pagdahan-dahan? A. Mga sasakyan sa kaliwa at kanan. B. Neutral na kambyo. C. Mga sasakyan sa harap at likuran. Ang tamang sagot ay C. Mga sasakyan sa harap at likuran. Ano ang dapat na sukat ng pinasadyang registered box o carrier ng motorsiklo? A. 2 feet by 2 feet by 2 feet. B. 2.5 feet by 2.5 feet by 2.5 feet. C. 3 feet by 3 feet by 3 feet. Ang tamang sagot ay A. 2 feet by 2 feet by 2 feet. Ano ang dapat mong gawin kung may dalawang pasahero na nais sumakay sa iyong single na motorsiklo? A. Hayaan ngunit magmaneho ng mabuti. B. Huwag hayaan ang dalawang pasahero na sumakay sa iyo. C. Huwag dumaan sa kalye na may maraming tao at sasakyan. Ang tamang sagot ay B. Huwag hayaan ang dalawang pasahero na sumakay sa iyo. Ano ang nilabag ng rider na ito? A. Smoke belching. B. Pillion riding law. C. Excess passenger. Ang tamang sagot ay C. Excess passenger. Ano ang hindi minumukahing gawin kung ikaw ay mag-U-turn? A. Pagtingin sa lilikuan bago lumiko. B. Pananatili sa kaliwang bahagi ng pinakaloob na lane. C. Pagpreno ng gulong sa harapan. Ang tamang sagot ay C. Pagpreno ng gulong sa harapan. Ano ang dapat na haba ng saddlebag ng motorsiklo? A. Hindi ito dapat lumampas sa upuan ng pasahero ng motorsiklo. B. Hindi ito dapat lumampas sa dulo ng motorsiklo. C. Hindi ito dapat lumampas sa likurang gulong ng motorsiklo. Ang tamang sagot ay B. Hindi ito dapat lumampas sa dulo ng motorsiklo.
Habang nagmamaneho ng pataas, ano ang kailangan mong gawin kung sira ang iyong clutch cable at hiwa sa dalawa? A. Maingat na iparada ang tricycle pagkatapos tumawag at maghintay para sa isang kwalipikadong mekaniko. B. Paanda rin ang makina at magmaneho pababa. C. Paanda rin ang makina sa neutral pagkatapos ay mabilis na lumipat sa first gear at magmaneho pataas. Ang tamang sagot ay B. Paanda rin ang makina at magmaneho pababa. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na ito? A. Mga motorsiklo lamang. B. Mga motorsiklo na walang angkas lamang. C. Bawal ang mga motorsiklo. Ang tamang sagot ay C. Bawal ang mga motorsiklo. Ano ang ibig sabihin ng solid yellow line sa kalsada? A. Maaari kang mag-overtake. B. Pinagbabawal ang pagpalit ng lane. C. Pinapahintulutan ang pag-U-turn. Ang tamang sagot ay B. Ipinagbabawal ang pagpalit ng lane. Pinapayagan ng isang bata na sumakay sa motorsiklo sa mga pampublikong kalsada na may marami at mabibilis na mga sasakyan kung saan ang limitasyon ng bilis ay higit sa 60 km kada oras kung A. Ang praso ng bata ay kayang abutin at hawakan ng baywang ng driver. B. Ang batang pasahero ay kayang abutin ang balikat ng driver. C. Ang bata ay kayang abutin ang tuhod ng driver. Ang tamang sagot ay A. Ang praso ng bata ay kayang abutin at hawakan ang baywang ng driver. Para sa mga motorsiklo, kapag paparating sa palusong, ang driver ay dapat na A. Lumipat sa neutral. B. Lumipat sa mas mataas na gear. C. Lumipat sa mas mababang gear. Ang tamang sagot ay C. Lumipat sa mas mababang gear. Ano ang ibig sabihin ng dilaw na putol-putol na linya sa mga kalsada? A. Maaaring mag-overtake kung ligtas. B. Hindi maaaring mag-overtake. C. Maaaring mag-overtake anumang oras. Ang tamang sagot ay A. Maaaring mag-overtake kung ligtas. Ayon sa Republic Act 11235, kinakailangan ng mga driver na maglagay sa kanilang motorsiklo ng A. 2 plaka, isa sa harap at isa sa likod. B. 1 plaka, sa likod. C. 3 plaka, isa sa harap, isa sa likod at isa sa gilid. Ang tamang sagot ay A. 2 plaka, isa sa harap at isa sa likod. May kotse sa unahan mo at gusto mong mag-overtake. Pero hindi ka sigurado kung ligtas ito. Dapat kang A. Huwag mag-overtake kung may pagdududa. B. Sundan ang iba pang nag-overtake na sasakyan. C. Magmabilis subalit pailawin ang ilaw sa paparating na trapiko. Ang tamang sagot ay A. Huwag mag-overtake kung may pagdududa. Ikaw ba ay obligadong kumuha ng Certificate of Public Convenience mula sa LTFRB bago ka magmaneho ng iyong tricycle? A. Oo. B. Hindi. C. Depende sa sakop ng biyahe. Ang tamang sagot ay B. Hindi. Ano ang isa sa mga kinakailangan sa paggamit ng Standard Protective Helmet? A. Kinakailangan na nakalagay sa sticker ang bansang pinagmulan at tatak o brand ng helmet. B. Ang ICC o PS sticker ay kinakailangan na nakikita at nakalagay sa likod ng helmet. C. Kinakailangang masakop ng helmet ang buong mukha o ulo para sa kaligtasan. Ang tamang sagot ay B. Ang ICC o PS sticker ay kinakailangan na nakikita at nakalagay sa likod ng helmet. Ano ang dapat na maximum na timbang ng iyong motorsiklo? A. 2 beses ng bigat ng iyong katawan. B. 3 beses ng bigat ng iyong katawan. C. 4 na beses ng bigat ng iyong katawan. Ang tamang sagot ay B. 3 beses ng bigat ng iyong katawan. Ano ang dapat na suriin ng driver sa motorsiklo? A. Saddlebag, top box, oil ng makina, transmission fluid, pedal ng preno at speedometer. B. Reserbang gulong, brake pads, brake shoe at silinyador. C. Ang kabuuang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Ang tamang sagot ay C. Ang kabuuang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Isang pagbubukod para sa isang bata na sumakay bilang pasahero ng isang motorsiklo sa mga pampublikong kalsada na may mabigat na trapiko at mataas na bilang ng mabibilis na mga sasakyan at kung saan ang isang limitasyon ng bilis na higit sa 60 km kada oras ay A. Ang pasahero na bata ay maaaring maabot ang mga balikat ng driver. B. Ang pasahero na bata ay nangangailangan ng agarang medical na atensyon. C. Ang bata na pasahero ay may pahintulot ng magulang. Ang tamang sagot ay B. Ang pasahero na bata ay nangangailangan ng agarang medical na kondisyon. Bakit hindi ligtas na sumakay sa tabi ng kotse? A. Dahil sa blind spot. B. Ang isa pa na driver ay maaaring magpanik. C. Baka madalas ka kapag biglang nagpreno ang sasakyan. Ang tamang sagot ay C. Baka madalas ka kapag biglang nagpreno ang sasakyan.
Ang mga sumusunod ay mga katangian ng isang driver na makakatulong na maiwasan ang road rage maliban sa A. Pagiging mahinahon sa daan, B. Pag-iwas sa pagbebrelta sa kalsada, C. Pagiging bastos sa ibang motorista. Ang tamang sagot ay C. Pagiging bastos sa ibang motorista. Ang isang driver ay maaaring ma-exempt mula sa pagsuot ng helmet, A. Sa kondisyon na ang driver ay nandanais na gamitin ang motorsiklo sa isang maikling drive lamang, B. Sa kondisyon na ang mahabang biyahe ay hindi sa abalang kalsada, C. Maikli at mahabang biyahe ay hindi kailanman isang exception sa hindi pagsusuot ng helmet. Ang tamang sagot ay C. Maikli at mahabang biyahe ay hindi kailanman isang exception sa hindi pagsusuot ng helmet. Ano ang ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? A. Bawal bumusina, B. Bawal gumamit ng dehangin na busina, C. Bawal pumasok ang mga sasakyan na walang busina. Ang tamang sagot ay A. Bawal bumusina. Paano ka dapat hudyatan ng isang crossing patrol ng paaralan upang huminto? A. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang pulang ilaw, B. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng isang senyas ng braso, C. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng stop sign. Ang tamang sagot ay C. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang stop sign. Ang paggrabing ng tricycle ay mapapansin kapag A. Ang manibela ay umihila pa kaliwa o pa kanan, B. Mahirap magpreno, C. Mahirap magmaneho paahon. Ang tamang sagot ay A. Ang manibela ay umihila pa kaliwa o pa kanan. Ano ang dapat na suriin ng mabuti ng sumasakay sa motorsiklo? A. Saddlebag, B. Ekstrang gulong, C. Kondisyon ng motorsiklo. Ang tamang sagot ay C. Kondisyon ng motorsiklo. Maaari mo pang gamitin ang iyong telepono habang nagmamaneho ng motorsiklo? A. Oo, para tawagan ng mga pasahero. B. Hindi. Ito ay pinagbabawal ng batas. C. Depende sa kalye. Ang paggamit nito sa pangunahing daan ay ilegal. Ang tamang sagot ay B. Hindi. Ito ay pinagbabawal ng batas. Ano ang ibig sabihin ng pavement marking na ito? A. Bawal mag-overtake. B. Bawal huminto. C. Gilid ng kalsada. Ang tamang sagot ay C. Gilid ng kalsada. Ang espesyal na pamasahe o mas mataas ay maaaring singilin sa mga pasahero na naglalakbay sa hating gabi. A. Oo. B. Hindi. C. Oo. Sa ilalim ng mga espesyal na kondisyon. Ang tamang sagot ay C. Oo. Sa ilalim ng mga espesyal na kondisyon. Alin sa mga sumusunod ang nangangahulugang bawal pumasok ang mga sasakyang demotor? A. B. O C. Ang tamang sagot ay B. Haling larawan ang nagpapakita ng ipinagbabawal na pag-overtake. A. B. O C. Ang tamang sagot ay B. Saan ka dapat huminto bago pumasok sa rotonda? A. Sa linya ng paghintay o holding line. B. Sa panlabas na lane ng rotonda. C. Sa tawiran ng mga tao. Ang tamang sagot ay A. Sa linya ng paghintay o holding line. Ang tamang pagsuri sa dami ng langis ay kung kailan A. Nakatayo ang motor, B. Ang motorsiklo ay nakatayo sa gilid ng lalagyan ng langis, C. Ang motorsiklo ay nakatayo sa tabi ng lalagyan ng langis. Ang tamang sagot ay A. Nakatayo ang motor. Alin sa mga sumusunod ang pinapayagan na gawin ng mga tricycle sa loob ng batas trapiko? A. Maglagay ng audio at video gadget, B. Maglagay ng mga aksesorya upang makatawag pansin sa mga pasahero, C. Limitahan ang paglagay ng mga ilaw, tunog at iba pang mga aksesorya. Ang tamang sagot ay C. Limitahan ang paglagay ng mga ilaw, tunog at iba pang mga aksesorya. Ano ang pangunahing gamit ng bahaging ito ng motorsiklo na pinapaikot ng rider gamit ang kanang kamay? A. Para magpreno sa likuran, B. Para magpalit ng kambyo, C. Para ibaba o itaas ang RPM ng makina. Ang tamang sagot ay C. Para ibaba o itaas ang RPM ng makina. Saan mo makikita ang senyas trapiko na ito? A. Sa dulo ng kalsada, B. Sa palaruan, C. Sa pook tawiran ng paaralan. Ang tamang sagot ay C. Sa pook tawiran ng paaralan. Kasama sa preventive maintenance ang pagsuri at muling pagsuri ng lahat ng mahalagang bahagi, mga consumables at accessories ng sasakyan upang A. Ipasa at iparenew ng LTO ang pagpaparehistro, B. Maging mas pamilyar sa sasakyan, C. Panatilihin ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Ang tamang sagot ay C.
Panatilihin ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Motorcycle hand signals laging kasama sa exam. Ang mga senyas na ito ay ginagamit upang manguna o humiwalay sa isang grupo, depende sa iyong posisyon bilang pinuno o tagasunod. 2. Pagliko sa kanan. Paano ito gawin? Ibaluktot ang siko ng halos 90 degrees. Pagkatapos ay ikuyom ang iyong kamao at ituro ito sa langit. Layunin, upang ipaalam sa iba na liliko ka sa kanan o gagawa ng pagbabago sa kanan ng lane. Tulad ng mga left turn signal, pinapayagan ka nitong humiwalay o manguna sa iba pang miyembro, depende sa status ng iyong follower leader. 3. Huminto. Paano ito gawin? Ibaluktot ang iyong braso sa paligid ng 90 degrees. Ibuka ang palad habang nakaturo ang lahat ng daliri sa kalsada. Layunin, kapag ang iyong pinuno ng grupo ay nag-abot ng signal na ito ay nag-trigger ng mga chain reaction mula sa unang motorsiklo patungo sa huli. Ang mga signal ng kaliwa, kanan at paghinto ng kamay ay kabilang sa mga pinakakaraniwang pahiwatig sa pagsakay sa grupo. 4. Bilis. Paano ito gawin? Iunat ang iyong braso. Pagkatapos ay iugoy ang palad sa isang tuwid, paitaas na direksyon. Layunin, ang signal na ito ay kadalasang naglalayong sa mga grupong walang karanasan. Karaniwan ay sinusunod ng mga bihasang rider ang wika ng katawan kaysa sa mga galaw ng kamay. Gamit ang sign na ito, hinihiling ng pinuno ang lahat na pataasin ang bilis at itugma ang kanyang bilis. 5. Mabagal. Paano ito gawin? Iunat ang iyong braso. Pagkatapos ay iugoy ang palad sa isang tuwid, pababang direksyon, papunta sa kalye. Layunin, ito ay isang pahiwatig para sa lahat na bawasan ang kanilang bilis, na praktikal dahil ang mga motorsiklo ay may posibilidad na makagawa ng matinding lakas ng pagpepreno. 6. Sumunod ka sa akin. Paano ito gawin? Iunat ang iyong braso patungo sa harap sa mga punto ng balikat. Panatilihing nakaharap ang palad palabas. Layunin, upang ipaalam sa lahat ang tungkol sa isang bago, karaniwang hinirang sa sarili na pinuno. Magagamit din ito ng mga rider para hatiin ang malalaking grupo sa mas maliliit. 7. Halika pangunahan mo. Paano ito gawin? Pull up sa tabi ng isang napiling kapwa rider na nagpasya kang pamunuan o sundin. Ituro ang iyong daliri sa kanilang motorsiklo at ibaba ang iyong braso patungo sa harapan. Patunay na ulitin ang mga paggalaw na iyon hanggang sa maunawaan ng rider na iyon. Layunin, isa pang paraan ng pagsasabi, hoy ikaw. Sundin ang aking pamumuno ngayon. 8. Mga panganib, mapanganib na kondisyon sa kalsada. Paano ito gawin? Ituro ang kaliwang kamay patungo sa mga panganib sa iyong kaliwang bahagi. Para sa mga panganib sa kanan, gamitin ang iyong paa sa halip. Layunin, upang bigyan ng babala ang lahat laban sa mga issue sa kalsada tulad ng mga lubak, debris, at na maaaring makasira sa motor o maging sanhi ng mga aksidente. 9. Isang file. Paano ito gawin? Palawakin ang hintuturo sa iyong kaliwang kamay, pagkatapos ay ibaluktot ang braso patungo sa langit. Layunin, upang ipaalam sa ibang mga sakay na ikaw ay sasakay ng single file. 10. Double file. Paano ito gawin? Ibaluktot ang kaliwang braso mula sa iyong siko. Ituro ang gitna at hintuturo patungo sa langit. Layunin, sabihin, ang isa pang sakay na pareho kayong sasakay sa magkatabi sa mga double file na hanay. 11. Comfort stop. Paano ito gawin? Itulak ang braso sa iyong kaliwa. Gumamit ng mga maikling galaw upang ilig ang nakakuyom na kamao, tulad ng kung paano pag-alog ang isang lata ng pintura. Gawin lamang ang simpleng senyales na ito kapag ang iyong balikat kalsada ay walang mga debris at may sapat na espasyo upang hilahin ang iyong motorsiklo. Layunin, ginagamit kapag gusto mong huminto pansamantala upang magpahinga o mag-inat ng iyong katawan. 12. Refreshment stop. Paano ito gawin? Gamitin ang kaliwang kamay para gumawa ng senyales na thumb up. Susunod, ituro ang iyong lalaki sa iyong bibig o harap ng helmet, nakahawig ng isang dayame na lumalabas sa baso ng tubig. Layunin. Ipinapahiwatig ang iyong mga intensyon na huminto para sa ilang mga pampalamig o merienda. 13. Turn on. Paano ito gawin?
Pagkalilay sa pagitan ng paggawa ng mga kamao at pagpapalawak ng mga daliri upang gayahin ang isang kumikislap na ilaw. Tayunin, upang ipaalam sa iba pang mga operator ng sasakyan ng kanilang mga blinker ay nakabukas na nagliligtas ng muka para sa kanila sa susunod na pagpapalamig o paghinto ng kaginawahan. Wall off! Paano ito gawin? Ilagay ang iyong braso sa katulad na posisyon tulad ng mga senyales ng takanan. Iswing ang bisig patungo sa iyong mga balikat sa parehong oras. Layunin upang hudyat ang mga sakay sa grupo na umalis sa mga highway na yon man o sa iyong susunod na labasan. Ang dahilan para huminto ay isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pampalamig o ginhawa. Police ahead. Paano ito gawin? Itap ang iyong nakabukas na palad sa helmet. Layunin upang bigyan ng babala ang iyong mga kasamahan sa presensya ng pulis sa unahan. Sa ganong paraan, mapapanatili mong ligtas ang lahat, lalo na ang mga unang tumugon sa grupo. Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang mga sakuna, gayunpaman, ay hindi labagin ang batas sa unang lugar. 16. Fuel stop. Paano ito gawin? Ituro ang iyong tangke ng gasolina gamit ang hintuturo sa iyong kaliwang kamay. Layunin. Sabihin sa lahat na halos maubusan na ng gasolina ang iyong motorsiklo at oras na para maghanap ka ng gasolinahan.